exercise. Okay. Kasi pagka nag-exercise tayo, may mga iba nagsasabi, okay, ang gulo eh. May mga iba nagsasabi, mas maganda, mas konti ang kakainin. May mga iba nagsasabi na sa deception, na pareho lang kahit nakain na kain, basta pag mag-exercise, papaya. So, ang gulo. Tayo, dalawa ang pakinggan natin. Mag-exercise tayo. Pagka kinakain natin, nag-burn ng calories, papaya tayo. Math lang naman yan, Doc, eh, di ba? Alamin mo, gano'ng karaming calories ang nag-burn ng isang klase ng exercise, and then, ikumpara mo dun sa calories ng kinain mo. Kung mas mataas yung calories ng kinain mo sa exercise, ano pa rin, di ba? Pero ngayon, may naglalabas na ngayon ng studies, kasi may equation sila. Pero ngayon, magdadagdag sila sa equation kasi nalaman pala nila ngayon na kuwari, nagtatakbo ko ng 10,000 kilometers. Kuwari, nababawasan ng 100 calories, parang gano'n. Ngayon, nasasanay yung katawan natin. Nagiging 88 calories na lang nababawasan sa atin. Nasasanay, nag-present talaga tayo ng fat. So, same effort, less calories. Yes, coach. Yes, coach. Yun, nasasanay yung katawan. Parang nagkaka-tolerance na, Doc. Eksakto. Oo. Kaya nga ngayon, may mga iba, iiba-ibahin mo yung exercises mo, then may nagsasabi na with weights. With weights. Tapos, yung with weights na yun, kailangan, kung bago ka mag-exercise, fasting muna. Huwag ka mag-exercise na busog ka. So, fasting muna. Kasi after mga 90 minutes, mag-burn mo, fat. Pero kung kumain ka, tapos mag-exercise ka, syempre ayaw natin maging pacho. Pero kung gano'n, okay na, masarap kaysa sa walang exercise. Okay? Then, mas maganda daw yung high intensive para mas mag-burn ang fat. So, alam niyo na yung sinabi niyo na sa tao, kahit same yung exercise regimen mo, minsan bumababa na yung burn. Kumbaga parang may diminishing return. Yes, coach. Yes, coach. Kasi nga naman, kunyari, nagpupush up ka, 20 a day. After 2 weeks siguro, mula sa mahirap, madali na yun sa'yo dahil mas lumakas ka na eh. Yes, coach. Kaya siguro mas konti na yung burn dahil mas kaya na ng katawan mo. Yes, coach. Merong interesting topic. Ang tawag dyan ay shivering. Ang shivering daw, pag malamig, shiver ka, pumapayat ka, nababurn ang fat mo. Tapos, at malikot ka daw, kuwari, fidgeting, yung mga leg movement, galaw-galaw, na kapag mas mababa sa 7 hours ang pagtulog mo, mas medyo chubby ka. Kaya kasi dahil daw, pag mas mahabang tulog mo, mas maganda ang leptin hormone secretion mo, mas busog ka palagi. Pag kulang na sa tulog,